Mula nang makilala ni Lolo si Sir Ricky, nagkaroon na siya ng pangarap na tumaas sa food chain ng kapulisan. Talagang nag-ipon na si Lolo para may pang-schooling siya. Nagbunga naman yun kasi paglipas ng ilang taon, naging investigador na rin siya. Yun lang, nalipat siya ng presinto. Sa pagkalipat niya, ang pa-welcome sa kanya ay traffic accident. Pagkarating doon ni Lolo, marami ng tao. Tapos paus na yung dalawang pulis sa pagpapalayo sa mga tao sa kotse at dun sa bus. Hindi sa town proper nangyari ang aksidente, kundi sa isang barangay na nasa National Highway. At right on the spot, narinig ni Lolo ang mga katagang ito. Akay, mapal yun talaga dya. Hindi ko mahanapan ng translation sa Tagalog yung salitang mapal yun. Pero ganito, pag narinig nyo yan dito sa Pangasinan, ang ibig sabihin, yung lugar na yon hotspot ng aksidente because of paranormal or supernatural causes. Yung driver ng kotse taga Maynila, yung sa bus naman taga Baguio. Nang tanungin sila ni Lolo kung ano ba talagang nangyari, syempre, nagbatuhan sila ng sisi sa isa't isa. Dahil wala namang casualty, hinayaan sila ni Lolo na magsisihan kasi magkakaarigluhan din naman. Tapos, na-focus kasi ang atensyon ni Lolo sa sinasabi ng mga passenger princess ng dalawang driver na may isa pang sasakyan. Owner na jeep na may orange na pintura sa likuran. Doon napagtanto ni Lolo kaya yung ibang pasaheros ng bus naabutan niya na nasa may bakanting lote at parang may hinahanap. Akala niya nga liyu lang sila kasi binangga ng bus yung poste ng kuryente at natumba yun kaya walang kuryente sa 4 na barangay. Kaso kahit yung mga sakay ng kotse, sinasabi nila na meron talaga na may owner na jeep at bumaliktad pa nga. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Lolo na yung isang kasamahan niya bumubulong-bulong na parang may kinakausap. Dapat sisitahin niya kaso may kung anong pumigil sa kanya. Nang lumapit ito sa kanya, napatda si Lolo sa sinabi nito. Sir, sabi nung binatang kausap ko, yung driver ng bus daw talaga ang may kasalanan. Adik daw kasi sir. Nang hanapin na nga lang ulit nito yung binatang tinutukoy, wala na, hindi niya na makita. Kasi nga, multo yun. Nabother si Lolo dahil doon so nanghingi siya ng opinyon kay Sir Ricky nang kamustahin siya nito. Pabiro ding sinabi ni Sir Ricky na baka nga multo yun. Bakit daw hindi niya alamin kung may iba pang aksidenteng naganap sa lugar na yun? Tapos nag-offer si Sir Ricky na i-background check yung driver ng bus. Binigay naman ni Lolo ang pangalan nito kasi ayon sa kanya, may binigay na kate sa utak niya yung sinabi ng multo sa kasamahan niya. Araw ng linggo, 2 araw pa lang ang lumilipas mula nang makausap niya si Sir Ricky. Dumating ito. Rest day niya pero inaya siya nito sa presinto. Hindi pa talaga nahaharap nun ni Lolo na alamin kung may iba pang aksidente sa lugar na yon dahil nabaon siya sa paperworks. Doon niya lang naharap nang ayain siya ni Sir Ricky. Nalaman nga nila na totoong hotspot ng aksidente ang lugar na yon at sa halos nasa unahan ng listahan ay yung na-hit and run na owner na jeep. Ang pasaheros ay mag-ama na galing sa graduation sa high school. Mga 10 taon na ang nakalilipas. Isa yon sa pinakaunang naganap na aksidente doon. Tumaob yung owner na jeep sa gitna ng kalsada at sumabog. Hindi nakaligtas ang mag-ama. Walang witness sa nangyari, pero ayon sa investigasyon, may nakabanggaan nitong isang sasakyan pa. Pero doon na natatapos ang lead. Naging cold case na. Yung driver naman ng bus nalaman nilang taga Pangasinan din talaga. Nakapag-asawa lang ng taga Baguio.
At dati itong driver ng jeep bago mag-drive ng bus. Tinanggal ito ng operator niya dahil ilang beses na itong nasasangkot sa aksidente at ito lagi ang may kasalanan. Doon na natapos lahat ng sabihin nating pag-iimbestiga nila. Pero ayon kay Lolo, nang puntahan niya at ni Sir Ricky yung barangay kung saan nangyari yung aksidente, sinabi ni Sir Ricky na naniniwala siya na kaya hotspot yun ng aksidente, hindi dahil sa paranormal, kundi dahil kulang sa ilaw yung lugar. Yung barangay kasi na yun nandun ng dike na pinaghiwalay ng National Highway, kaya naging pakrus ang daan. Doon sa pakrus na daan, doon lagi nangyayari ang mga aksidente. May mga poste naman ng ilaw, pero hindi sapat. Aminado si Lolo na madilim talaga at sumasang-ayon siya sa sinabi ni Sir Ricky. Makalipas ang 5 taon, nakapagpadestino na ulit si Lolo dito sa amin. So may padespedida siya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, na-report ang isang aksidente. Si Lolo pumunta na lang sa ospital kung saan dinala yung nag-iisang sangkot. Kasama niya yung kasamahan niyang nakakausap sa multo noon. Laking gulat nila nang makita na yung driver ng bus yung naaksidente. Lapnos ang halos buong katawan. Umiiyak at humihiyaw ito sa sakit. Humihingi ito ng tawad sa siya lang ang nakakakita at yung kasamahan ni Lolo. Sabi nung driver, hindi niya raw kasi alam ang gagawin kaya umalis siya. Na sana mapatawad siya nito dahil kailangan siya ng pamilya niya. Pero namatay yung driver makalipas ang 2 linggo sa ospital. Nang maaksidente ito, hindi bus ang dinadrive niya kundi single na motor. Wala naman itong nadamay sa aksidente. Maaawa na sana si Lolo Hindi kasi deserve ng kahit na sino ang masunog ng buhay. Kaso nalaman nila na langong-lango ito sa alak. At gawain na raw talaga nito yon noon pa, na nagdadrive ng nakainom. Alam niyo ba kung saan siya naaksidente? Doon din sa kung saan siya naaksidente noon. Sabi ni Toralba, nakita niya ulit yung multo nung binata na nakita niya rin noon. Umiiyak daw yung multo habang sinasabi nito sa driver ng bus na, hindi ka pa rin kasi nagbabago. Please, huwag kayong magdadrive ng nakainom o inaantok o masama ang pakiramdam. Huwag kamote sa daan.